Hello, hello mga kabebe. Happy New Year po sa lahat. Magandang buhay po, ako pala yung duck girl ng Bukidnon at magbabalik na naman po yung Marites ng Bukidnon, yung duck girl nyo. At yun nga mga kabebe, mga isang linggo din po tayong hindi nakapag-update kasi nga ay busy din po yung duck girl nyo, yung ganon, pag-gala-gala kasi nga season daw, char. At yun nga mga kabebe, dito nga tayo ulit, back to reality na naman po tayo mga kabebe. Bagong taon, bagong area na naman po tayo mga kabebe. At yun nga, yun mga kabebe, andito nga tayo sa area kung saan ay itinawid nga natin yung mga alagang itik natin. Hindi na po natin sila isinakay sa sasakyan kasi nga ay medyo malapit-lapit nga lang yung area, tas idinaan na lang natin sila dito din sa area dito sa Kapalayan mga kabebe. At yun nga mga kabebe, kasi nga dito nga sa Bukidnon, kasi nga bagong taon, bagong area, bagong makakasalamuha mo, iba't ibang klaseng makakasalamuha mo na nagmamay-ari ng itik po. Sa sobrang dami po ng itik dito mga kabebe, mapapasabi ka talaga, wow, panis daw. At yun nga mga kabebe, kasi nga andito nga tayo sa area, ito nga mga kabebe, nakikita nyo naman po, ito po mga alagang itik natin, ay itatawid nga po natin. Mga isang linggo din po tayong hindi po nakapag-update. At yun nga mga kabebe, yung mga alagang itik nga natin na nangingitlog is medyo tumaas na po siya, naging 20. Pero sad to say, kasi nga sa sobrang dami din po ng mga itik dito sa Bukidnon is umaasa lang po tayo sa area para mangitlog po yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, yung mga itik po natin na nangingitlog ay bumaba na naman po yung itlog na naman po nila. Kasi nga ay pag ganitong area po talaga mga kabebe, ito din po yung disadvantage po ng pag-aalaga po ng itik. Kasi nga ay umaasa nga lang po tayo sa ani ng Kapalayan kung ano lang po yung makain nila dito. Yun lang din po yung disadvantage din po ng pag-aalaga po ng mga itik. Pero yung advantage din po, ang nakamaganda lang din po doon mga kabebe, pag ganitong area din natin ilagay, free range po natin sila ilalagay, hindi po tayo naglalabas po ng pera. At yun nga, ito nga mga alagang itik natin ay pwede natin silang pakainin ng feeds para sa ganun ay makabawi naman din po yung katawan nila na galing sa stress. Katulad nito mga kabebe na halos tatawid ka is may mga net. May mga net, bakit? Kasi iba-iba yung may-ari ng pinagdadaanan natin. Iba-iba ang may-ari po ng mga itik. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman ito. Bawat kanto nga mga kabebe ay iba-iba talaga yung mang-iitik dito, nagmamayari. At yun nga masasabi ko na siguro maganda talaga yung itik kasi nga tiyagaan talaga dito mga kabebe, diskarte talaga. Katulad dito ngayon, pahirapan nga tayo ng pagkain at hinahanapan nga natin ng area kung saan natin ilalagay po yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, yung mga alagang itik natin ay paunti-unti natin silang bugin hanggang sa makarating tayo sa area. At yun nga, kung pwede lang ay hindi natin sila masyadong i-stress kasi nga pag ganito talaga na ilalakad po natin yung mga alagang itik natin ay nai-stress po talaga. Pero sa ngayon po mga kabebe ay parang tinanggap ko na lang din po kasi nga ay no choice po tayo kasi nga ay wala din po itlog po yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe ay ililipat nga natin itong mga alagang itik natin kung saan doon ay may bagong area at bagong ani at hindi pa po napapasukan ng ibang itik. At yun nga mga kabebe ay mamaya ay sisilipin po natin yung area kung saan po yung mga alagang itik natin ay i-welcome na naman po natin doon. Yun nga po yung mahirap mga kabebe. Yun nga ay papunta nga tayo dun sa area, yung bagong area naman po. At yun nga mga kabebe, pahirapan nga tayo kasi nga ay kulang nga talaga ako ng tao. Kung dati ay medyo makaya-kaya, ngayon po ay wala na talaga. Yung natira ay isang tao na lang talaga natira sa nagbabantay po ng mga alagang itik natin. Kaya ganito po yung mga ganapan mga kabebe. Ito pong mga itik na ito na itinatawid natin mga kabebe, ito po yung mga nangingitlog po nating mga itik. Kaya nga ay hanapan talaga natin sila ng paraan na makaitlog kasi nga ay doon na area mga kabebe, yung paglalagyan po natin ay medyo okay na din po doon para isang stressan, isang bagsakan lang po yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe,
sabayan nyo nga ako sa pagpapastol nga dito sa area na naman po yung marites ng duck girl nyo. Char, nakikita nyo naman bagong buhay, charot. Short hair na ako ngayon, charot. Pero yung buhok ko mas lumiwanag, kasing liwanag ng noo. At yun nga mga kabebe, ito nga mga kabebe, oh. Tatawid natin tong mga alagang itik at magmamarites na naman po ulit tayo. Dito nga mga kabebe ay pinapahinga nga natin itong mga alagang itik natin kasi nga ay nakakapagod din po talaga mga kabebe. Ito talaga yung worst part dito pag hindi po ibig sabihin na free range po yung paglalagyan natin ay magaan-gaan na po yung feeling po natin, yung feeling na sa heaven ka na. Hindi po ganon mga kabebe kasi nga pag ganito nga po mga kabebe na free range nga po yung paglalagyan natin, lalo na po sa paglalagyan po natin ay hindi lang po tayo ang nagmamay-ari lang ng itik, kundi ay marami din pong nag-iitik na naglalagay din po sa ganitong paraan o paraan po ng pag-aalaga. Ito din po yung sad part or worst part po ng pag-aalaga po ng itik. Ito po sa mundo ng duck farming, pag ganitong free range po talaga yung gusto mo, dapat po talaga ay masipag, tiyaga at diskarte po yung labanan dito. Kasi nga po mga kabebe ay hindi nga po tayo umaasa sa feeds, kundi ay umaasa lang po tayo sa organic na pagkain katulad po nito. Ito pong mga itik natin, kung ano po yung dito sa area ay dito lang din po nila kinukuha yung kinakain po nila. At yun nga mga kabebe, number 1 talaga mga kabebe na maganda para sa mga itik, lalo na pag galing sila sa stress para madali sila makarecover, ay kailangan talaga na high of protein yung pinapakain o iniintake po nila sa katawan nila, kasi yun yung madaling makarecover po sa mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, dito nga po sa area na pinaglalagyan natin ay wala po talagang kuhol dito. Ang marami po dito is ay palay po talaga. Yung itik natin lalo na po ay nangingitlog. Kasi yun, hindi sila masyadong kumakain po ng palay. Nahanap po talaga nila is yung kuhol. May mga sula dito mga kabebe, pero yun nga yung mga itik natin, kasi nga ay pure na pure talaga siya, green na green talaga siya. Hindi masyadong napapansin po ng mga itik natin yung asula. At yun nga ay nakapokus nga sila dito sa palay at yung kuhol or mga insekto nga kung ano yung dito sa area. At yun nga mga kabebe, ito nga yung mga itik na matagal-tagal na din po mga kabebe na hindi po tayo nakatikim ng itlog po ng mga alagang itik natin. Ito nga yung worst part talaga mga kabebe, yung mga iba dyan na nagsasabi may balak na mag-itik po sa pumasok sa mundo ng duck farming. Pag-isipan nyo po mabuti mga kabebe, kasi nga ay hindi lahat po na nag-iitik na ganitong free range po ay maganda yung buhay o magaan po. Kasi nga mahirap talaga mga kabebe, lalo na po ay dito lang po tayo umaasa sa area kung ano lang nga po yung andito sa area, at doon din po tayo nagbabase po sa pangingitlog po ng mga alagang itik natin. Ibang-iba po sa poultry. Kung poultry kasi mga kabebe ay napapaitlog po talaga natin yung mga alagang itik natin, kasi nga tuloy-tuloy po yung pagkain nila. At dito nga po mga kabebe, kasi nga free range po yung pinaglalagyan natin, lalo na po ay lahat po ng area dito katulad dyan mga kabebe, napuno po ng net yan. Iba't iba yung may-ari doon na area doon. Meron din doon. Lahat po mga kabebe ay nakasiparate na po. Linalagyan na po nila ng boundary po yung mga area nila na paglalagyan po ng itik. At yun po yung mahirap mga kabebe, kasi nga ay number 1 talaga is yung pagkain. Nakukulangan po talaga yung mga alagang itik natin ng kakainin po nila. Kaya yun mga kabebe ay nahihirapan yung mga itik natin na makabuelo po o makasimilya. Kasi nga po ay dito nga lang po tayo umaasa sa kapalayan or free range or gala lang po yung paglalagyan natin. Ang maganda nga lang po nga dito mga kabebe, pag ganito nga po,
ay hindi nga po talaga tayo nakakagasto ng kung ano-ano. Maliban na lang po sa personal natin or pwede natin sila pakainin ng feeds o ipa-vitamins. Walang problema mga kabebe kung papakainin mo itong mga alagang itik mo na 50% organic na galing dito sa area at 50% din po na magpapapiding ka or feeds po na ipapakain mo sa mga alagang itik mo. Wala pong mali at tama sa pag-aalaga ng itik mga kabebe, kundi ay diskarte nga po talaga yung labanan pag ganitong pre-range po yung paglalagyan mo. At yun nga mga kabebe, ito lang din po yung pinaka-worst disadvantage din po kasi nga kung wala ng ani sa area nyo ay kailangan mo talagang maghanap ng area kasi nga ay kung umaasa ka lang po sa ganitong pre-range. Kaya yun lang din po yung disadvantage din po. No permanent address po tayo kasi nga kung saan yung ani ay andun din po tayo. Yun din po yung worst part ng pag-aalaga ng gala. Pero yun nga mga kabebe, pag ganito kasing buwan mga kabebe, may buwan kasi tayong binabantayan kasi yung mga area na patapos na po yung ani ay dito nga po na area dumadagsak po yung mga mangiitik kasi dito na area nga po mga kabebe ay ito lang po yung may ani dito. Kaya ang nangyayari po mga kabebe ay siksik sardinas po talaga tayo, kundi yung mga alagang itik natin ay buhay-buhay lang po. Yung hindi na lang natin sila expect na natin na hindi po mangingitlog po yung mga alagang itik natin, kundi ay makakain lang po sila at makasurvive po sa araw-araw. At kung mailipat man natin ulit itong mga alagang itik natin sa ibang area ay hindi na masyadong stress at hindi na masyadong mapayat para sa susunod na ilipat natin sila ay mataba na sila mga kabebe at yun nga ay madali po silang makarecover. At yan po mga kabebe itong mga alagang itik natin, pinapahinga po natin bago na naman po natin itawid ulit. Yan po. Yan nga po mga kabebe yung sinasabi ko, iba-iba po yung may-ari po ng mga itik dito at ito din po na area, iba din po yung nagmamay-ari dyan. Yan po, yan. Tatawid po natin yung mga alagang itik natin. Ito po yung worst part. At yun nga mga kabebe, dito na area po ay iba din po yung nagmamay-ari. Tignan nyo naman po yung boundary lang po natin is ganito lang po kanal. Kaya nga bantay sarado po talaga tayo sa mga alagang itik natin. Kaya nga nakikita nyo naman po halos na dinadaanan po natin ay may mga net pong nakalagay. Ito naman po yung mga alagang itik natin. At doon na area din po mga kabebe yun. Iba din po yung nagmamay-ari doon na area mga kabebe yun. Iba, tignan nyo. Isang kahon lang po yung pagitan lang po mga kabebe. At yun nga, pag hindi mo nga ito mamalikmata ka lang, sure ball, dead ball, charot. At yun nga, katulad nga nito, tignan nyo, iba po yung nagmamay-ari po ng mga itik dito. Kabilaan po talaga mga kabebe. Masasabi mo talaga na bakit po talaga ang dami pong gustong mag-itik samantalang ang hirap-hirap ng sitwasyon namin dito. Yun nga mga kabebe, yun nga yung mga disadvantage nga po ng pag-aalaga nga po ng mga itik, lalo na po ay pre-range po yung paglalagyan po natin. At yan nga po mga kabebe, yan, i-relax po natin itong mga alagang itik natin. Kasi doon po tayo na area mga kabebe, doon may naalala tayo doon na area mga kabebe at magmamarites tayo. Bakit may naalala ako doon na area, charot. At ito nga po yun mga kabebe, ito sinasabi ko, dito po na area dati mga kabebe, yung mga itik ko po dati ay 5 months yata yun sila, dito ko po sila linagay. At dito po ako una tikim po ng itlog po nila. Yung nakakita talaga ko na nakitlog po sila dito ng 10 na piraso. At ngayon naman po mga kabebe ay ibabalik na naman po natin yung mga alagang itik natin dito na area. At yun nga mga kabebe, ganun lang po yung routine po natin mga kabebe. Pag ganitong pre-range po yung paglalagyan po ng mga itik natin, yun nga ay paulit-ulit lang po tayo sa area. Yung paikot-ikot lang po. Kasi nga every 4 months nga po ay
anihan na naman. Kaya dito nga po sa Bukidnon ay marami nga po talaga dito na area na kapalayan. Kaya ay free po tayong nakakalagay po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, ito nga yung bagong taon, 2024 na, ay nagmamartis pa rin po yung duck girl nyo. At yun lang muna yung marites ng duck girl nyo mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.